sa media at papasok doon. Hindi natin alam kung saan papasok yung isang suspect or akusado dito sa mga paglilitis sa ICC. At sabi mo nga, marami ang na gustong makapasok. Meron nang nandyan sa loob. Pero kailangan nilang mag-register, Jofel? Oo, Carmina, kasi limitado yung seats doon sa viewing gallery ng chamber. Marami kasing chambers at maraming viewing gallery. So, hindi siya kasing laki ng stadium. Pag tinignan mo doon sa mga live feeds nila, maliit talaga. So, may limited number of people na pinapayagan nila makapasok. So, registration talaga. So, kung makakakuha sila ng approval, once they register, makakapasok doon sa loob ng gallery, Carmina. Clarification lang, Jofel, no? Kasi nakaantabay din tayo dun sa streaming. Is it going to be a live stream or delayed stream? Ang sabi nila ay live stream mula doon sa loob. Mula doon sa loob. Okay. Pero may nabanggit siyempre yung ICC na may 30-minute delay yung mapapanood. Sorry, I stand corrected. Merong a 30-minute delay. So kung now it's at 2:12 dito sa the Netherlands. So kung on time yan On time yan, Carmina and Jeff, pag sinabi mo Dutch and dito sa mga international organizations, magsisimula yan na eksaktong alas 2 en punto. So nagsisimula na ang proceedings by now, and we will know kung ano yung proceedings after 30 minutes. Jofel, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si VP Sara dyan? Siyempre, di ba pinapayagan yung next of kin, no? Nagkaroon na ba ng ganong pagkakataon? Nandito si VP Sara sa ICC complex dahil marami silang mga final sa ICC registry. After nung kanilang pakikipag-usap dito, ay dumiretso sila doon sa detention center. At nakitang pumasok siya doon sa loob at nagkausap. That's a big possibility that nagkausap si VP Sara at si dating Pangulong Duterte. Okay, maraming salamat. Jofel, ingat kayo dyan sa The Hague at abangan namin siyempre yung update. Maraming salamat, Jeff and Camila. Pupuntahan po muna natin si Zen Hernandez. Tama ba? Live mula po yan sa The Hague, Netherlands. Nakatutok pa rin po siya doon sa inaabangan nga po na unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Zen? 1 p.m. Ibig sabihin, less than an hour na lang ang ating hinihintay para nga doon sa inaasahang unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court dahil marami yung pre-trial chamber at yung haharapin ng dating Pangulo ay yung pre-trial Chamber 1. Nandito ako sa pinaka main entrance nitong ICC at yung nakikita nyo sa aking likuran, yan na yung pila ng mga manonood sa gallery mamaya sa pagdinig. Actually kasama tayo dyan dahil bukas sa publiko itong mga pagdinig ng ICC. Bahagi yan ng kanilang rules and regulation para masiguro ang patas na trial. So konting paliwanag lamang Jeff, Carmina, doon sa mga proseso nitong ICC. Itong initial appearance ay isa sa 2 proceedings bago yung aktual na pagdinig doon sa mga kaso. So bahagi ito ng procedure para rin masiguro yung karapatan ng isang suspect na tawag nga ng ICC kay dating Pangulong Duterte ngayon. Dito nga ipapaalam yung mga kaso laban sa dating Pangulo na alam naman natin ay may kinalaman sa alegasyon ng murder, isa sa mga crimes against humanity na inilarawan ng ICC na ginawa umano ng malawakan at systematic o state-sponsored na ikinasawi ng libu-libong Pilipino sa ilalim ng Duterte drug war mula 2011 to 2019. Ngayon, alam natin na hihilingin o susubukang hilingin ng kampo ng dating Pangulo na ipagpaliban itong pagdinig ngayon
dahil nga daw hindi pa nila nakakausap ang dating Pangulo. Pero kanina umalis si Atty. Harry Roque kasama si VP Sara Duterte. Hindi pa sila nakakabalik sa ngayon. So malalaman natin mamaya kung nakaharap si Atty. Harry Roque doon sa pagdinig. Ibig sabihin na isumite niya yung kanyang pangalan bilang bahagi ng legal team ng dating Pangulo. At doon nila gagawin yung paghingi para doon sa postponement ng pagdinig ngayong araw. So mukhang mas yun ang priority nila kesa doon sa sinasabi nga natin na interim release o pansamantalang paglaya. So yan ang mga abangan natin. Jeff, Carmina. Zen, malinaw na ba na si Attorney Harry Roque ang tatayong o magre-represent kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC? Kasi leading up to that, ang dami sa mga dating cabinet members ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabing sila yung legal counsel. Tama ka, Jeff, kasi dito para ang isang lawyer ay kumbaga mag-represent para sa isang suspect, kailangan ay ICC accredited siya or listed. So 5 lamang ang mga Pinoy na accredited at listed ng ICC at isa dyan si Atty. Harry Roque. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay naipalista na ang kanyang pangalan dahil hiniling mismo ng dating Pangulo na siya ang aalalay sa kanya dito sa partikular na pagdinig. So, ang sabi nga sa atin kanina ni Atty. Harry Roque ay kanina niya lang isinumite yung kanyang pangalan para, kumbaga, ipaalam sa ICC that he is representing the former president. So, 3 sila dyan sa team na yan. May kasama silang British lawyer. Pag nakita natin si Atty. Harry Roque mamaya, malamang ay tinanggap yung kanyang aplikasyon. Pero kung hindi, posibleng makita lang natin si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero siguro naman ay pareho lang yung kanilang plano. Kung sakaling si dating ES Medialdea lamang ang haharap doon, ay ganun din ang gagawin. Kumbaga humingi ng isang postponement para sa trial. Zen, dun sa pagpapalista bilang accredited lawyer ni dating Pangulong Duterte, ito ba'y ganun kadali na ililista mo lang yung pangalan that you are going to be accredited basta nalista mo na yung pangalan dyan? Alam kasi natin na dati pang ICC listed itong si Attorney Harry Roque. Pero kay ES Medialdea, ganun ba kadali na ma-accredit? Alam mo, Carmina, may nakausap tayo na isa dyan, si Attorney Andres, at sinabi niya sa atin na talagang sa kaso niya, inabot ng 5 taon bago niya makuha yung kanyang accreditation. Pero dahil dito, medyo kakaibang kaso ito, biglaan at yung Philippine Embassy dito sa grupo ni dating Pangulong Duterte. Kung kaya ang termino na nakuha natin mula sa ating sources sa embahada ay nag-plead yung ating embahada para isama sa listahan o accreditation itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. So, palagay ko tinanggap at yung registry nitong ICC ay kinumpirma naman na talagang inayos nila or aayusin nila yung pag-attend ni ES Medialdea dito sa pagdinig. Maraming salamat, Zen Hernandez.